The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ganda umaga rin po kay Nanay Christopher Min. Pahid na po ng luha, Nanay. Morning, Ganda umaga po. Nanay. At marami din po dito ang nakikiisa kay Nanay Estrella Valespin Flores dyan sa Zamboanga. Dahil nga daw po sa hirap ng buhay, ang kanila pong bigas doon ay mais. Nakatikim ka na ba, girl, ng sinaing na mais? Hindi pa, pero mahilig ako sa mais. Pag mahina ang tiyan mo, Sasakit. Oo, nagtatay ka kapag mahina. Pero sila siguro sanay na. Doon nga sa ganito pong uri ng ang kanin mo, mais. Ayun, giniling na mais. Magandang umaga kay Brad Jeff Eliscopides on a Monday morning. Good morning, Brad. Babuhay ka. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay na nakikinig. Thank you so much for joining us this morning. Ito na po ang ating pong hinihintay po na mensahe para po sa mga tulad nila Nanay Chera, ni Nanay Estrella, sa lahat po ng mga ito po, dito tayo humuhugot ng inspirasyon araw-araw. Okay, Brad, go ahead. Yes, Brad, Ted, marami lang akong babatiin dahil marami ko nakita nitong weekend, mga nakikinig sa atin. Kahapon sa restaurant Pearly Red. Kahapon naman din sa papasok ko sa Hotel Fairmont, Mami Letty, Raagas, Byron and Debbie from Marilao, Bulacan, nakikinig daw sila palagi sa atin. At happy birthday sa nag-iisa kong idol na pastor, Pastor Denny C. ng Victory, Makati. At Tita Julie Ang at Tito Boy Ang, happy 49th wedding anniversary. Walang minti sa atin yung Brad Ted, yung mag-asawa na yan. Nakakatuwa po, no? Pag pinapanood natin yung COMELEC filing, kanina pa binabanggit ni Ted at ni Cha, yung filing of candidacy, parang nakakatuwa kasi maraming gustong maglingkod sa bayan. Nakakatawa din yung iba, although yung iba nakakatawa, pero parang minsan parang nanonood ka ng circus na hindi mo maintindihan. Alam niyo po, dahil po dyan, sa daming gustong maglingkod sa bayan, sana po, intensyon talaga maganda, naisip ko maging tema natin this week is about servanthood. Alam niyo mga kapatid, bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos ng special na regalo. Hindi lang basta talent, pero regalo. Gifts po that have a purpose sa kingdom po ni Lord. Hindi mo ma-realize to, pero importante yung binigay niya sa'yo. Sabi sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Isa-isahin lang po natin. Sabi po nito, each of you should use whatever gift you have received. Lahat daw po tayo ay may natanggap na regalo sa Diyos. Kung minsan feeling mo, aksidente lang yung pagluwal ng nanay mo dito sa mundo, hindi ka pinlano, pero sa Diyos wala pong aksidente. Lahat tayo may purpose. Maaaring hindi ka pinlano na magulang mo, alright? Baka nga iba sa inyo, hindi nyo na-meet yung tatay nyo, pero let me tell you something, may purpose sa iyo ang Diyos. At anong purpose na yan na binigay ni Lord sa atin? To serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Ibig sabihin po, nakakatuwang isipin, lahat tayo mayroong natanggap na biyaya at yung iba rin po may natanggap at kung ito po i-apply natin, gagamitin mo to serve others, yung iba naman to serve you, the world will be a better place. Kumbaga, sino ang mapagsisilbihan ko ngayong araw na to? Hindi po para ipagmalaki, ipagyabang, kundi para gamitin nga po to serve others. And God has uniquely equipped us, gifted us, whether singing po ba yan, teaching, encouraging others, yung pagiging compassionate nyo po sa iba, may soft heart ka sa mga nangangailangan, inaaksyonan mo ito, right? Ito po'y galing sa Diyos. Yung mga walang Diyos, yung mga walang takot sa Diyos, hindi ginagamit ang kanilang gift or talent sa kapakanan ng iba, puro pang sariling kapakanan. Sana walang manalong politiko na gano'n ang agenda. Sana po mga manalo ay yung naiintindihan, may regalo ang Diyos, meron akong compassion sa mahihirap, gagamitin ko ito para mag-serve bilang politiko. Now, paano natin ito gagamitin bilang mga simpleng individual? Okay, tayo po, isipin natin, maging on the lookout tayo, sino ba ang tao kong pwedeng i-encourage ngayon or ipagdasal ngayon? Sino ba yung pwede kong ma-bless ng aking giftings? Okay? Kaya po dapat nating intindihan, may mga regalo po sa atin ng Diyos, gamitin po natin sa pamilya natin,
sa church natin, sa workplace natin. Hindi mo kailangan maging politiko para maglingkod sa kapwa. Tandaan natin, our gifts are not for our own consumption, but to serve others so that God will be glorified at the end. 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Amen. Nalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa ito po'y simula lamang ng aming tema ngayong linggo na to about servanthood. Paano ba, Lord? Ba't mo kami binigyan ng regalo or giftings or talent? At Lord, naintindihan namin ngayon para po makapaglingkod sa ibang tao. At gayon din po yung iba, mapaglingkuran din kami. And this world will be a better place kung ganun ang aming agenda. So Lord, tulungan nyo kami maging sensitive sa mga tao na nangangailangan sa paligid namin. Huwag lang kami ma-focus sa sarili naming pangangailangan na puro me. Isipin namin, ibang tao nangangailangan ng talentong binigay sa akin ng Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito. Panibago pong araw, panibago pong aral sa aming punta Daily Brad. We pray, Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff sa kanyang mission sa buong linggong ito. And Lord, kami po'y biyayaan po ninyo ng haba pa po ng pangunawa sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran at nangyayari po sa aming inang bayan. Pagpalain po ninyo ang mga tulad nila Nanay Shera nang kayo po'y naharap sa matinding pagsubok sa buhay. Yakapin niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad. Another beautiful week ahead. Kasi nga po, kapag ganito ang ating naririnig, nagkakaroon ka ng paghupa sa iyong mga emosyon, baby girl, honestly and sincerely, sa dami ng ating mga pinoproblema, lalo na sa bayan na ito. Yes, Brad Ted. Marami talaga. Okay, Brad, salamat at naandyan ka sa iyong paalaala. Salamat na marami. Thank you. Thank you so much from the heart. Thank you. Tandaan natin, Brad Ted, iba't ibang bansa, iba't iba ng kinakalabang challenges. Sinusubaybay ko yung nangyayari sa Middle East. Yun, kung imagine natin kung tayo nasa posisyon nun, baka mas lalo kang madasalin, di ba? So, tandaan po natin, walang perpektong bansa. Sa langit lang kasi mangyayari yung Brad Ted. Yung wala ng kasalanan ng mamayani, walang problema. So, habang nandito tayo sa lupa, matuto tayong magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi po, walang perpektong bansa. Kahit saan ka mapunta, may kanya-kanyang challenges po ang mga bawat bansa dito sa mundo. So, let's be thankful and grateful kung ano man kinalagyan natin. But that doesn't mean magiging passive tayo. Gayahin natin yung mga katulad nila Brad Ted, nila Cha, na patuloy na kinocall yung attention mga dapat tawaging ng atensyon. At tayo po'y magsilbi sa ating bayan. Amen? Amen. Amen. Okay, Brad, so we'll see you again tomorrow. At alam ko kasi ngayon ay Lunes, hashtag alam na. Labada Day. Ted, saglit na lang to, condolence kahapon. Nasa funeral ako ng mami ni Don at Jack Uy. Mami Lenny Uy, alam ko nasa langit ka na, nag-enjoy ka. Yung balai mo, na-meet ko, lagi rin nakikinig kay Brad Ted dahil kaedad niya to. Nasa 50 pa lang. Tito Manny De Leon. Ayan, gwapong-gwapo. At last na lang, happy birthday sa aking barkadang Darf Mercado ng Darfsman Cars and Coffee. Salamat. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.